Lord! Ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat noon po 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung anong kahihinatnan noong request for extradition, naghahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigil dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalo-lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede nating sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na ng mga gumawa ng mga testimonyang yon, at sinasabing sila ay tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto. Matibay naman po ang aming depensa kung siya po ay haharap na sa hukuman. Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos kung makitang nakaposas pati po naka-chain yung paa ni Representative Ted? Siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya, pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi kanina manakels pati paa na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves, at hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Attorney Harry Roque. Marami po kasi Pangulong Duterte ka po mismo may ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap na may muwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao, at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi nila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila, kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung i-arresto din po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po nung kanyang kaanak na makausap po? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami. At may mga pinag-usapan po kaming confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandiyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. Sabi niyo, ano to, part ng harassment? Opo. Bakit siya isasubject to harassment? Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy niyan? Ito, unang-una, ito nga pong si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Attorney Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan. Katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty, at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad doon sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion? Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas, the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa 3 ahensya ng gobyerno, yung NBI, DOJ, at saka ng Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras, saan lalapag, at paano namin makakausap ang aming kliyente. Walay, deadma. Paano yan? Sana lamang po, ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago,
na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente mas matindi pa po sa mga kamag-anak. While relatives may properly be limited in their interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. Nariyan po siya sa isang lugar, malapit lang po rito. Hindi po kaya, hindi po haharap. Hindi po Ayaw po, hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahihain po eh. May dala-dala lang siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at mahagkan ang kanyang anak na 2 years more or less na yata niyang hindi nakikita. At ngayon makikita niya nakaposas pa. She's in her late 70s, I believe. Alam ko may bahay po sila rito sa Manila, somewhere near here. Opo. Attorney, bukod dun sa bahala ka na pagdating niya dito, ano pa bang nabanggit niya sa'yo? Yung iba po confidential kasi. That's between a lawyer and a client. What I can divulge, sabi niya, eto, they kidnapped me. We have no choice. Pero na umuwi sa Pilipinas, ikaw nang bahala dyan. Sabi ko naman sa kanya, Sir, do not worry. We are ready. We have been ready for 2 years. Ang pag-usapan po natin ay yung pangyayari na si dating Congressman Arnie Tevez di umano ay nahuli na sa Timor-Leste at papunta ng Pilipinas kung saan siya ay dadalhin dahil siya daw po ay na-deport as an undocumented alien dahil wala siyang passport at wala rin siyang visa galing sa mga otoridad ng Timor-Leste. Ang tanong, ako na ba ho ang susunod? Well, ang kasagutan dyan, subukan nila. Pero kasi kung maintindihan nyo yung pagkakaiba ng kaso ko at saka kaso ni Congressman Tevez, makikita nyo na mahihirapan talaga sila na ako'y pauwiin. Ano ibig sabihin ko? Una-una po, ang kaso namin, ang kaso po ni Congressman Tevez, multiple murder. Ang kaso ko ay qualified trafficking. Pangalawa, ganong kalakas ang kaso laban kay Congressman Tevez? Well, ang sinasabi ng abogado ni Congressman Tevez, mahina ang kaso kasi nasampahan lang siya ng kaso sang-ayon sa mga confession na ginawa ng ilang mga nasasakdal na bumaliktad na. So, hindi na po pwedeng gamiting ebidensya lamang yung mga confession ng mga tao na sumapi di umano sa pagpatay kay Governor Digamo, no? Dahil yun nga po, no, tainted na yung credibility. Pagdating sa akin, wala pong kahit sinong nagte-testify o magte-testigo na ako po'y nag-recruit. At wala pong kahit sinong testigo na tumatayo para sabihin na ako po'y nakipagkunsyabahan o nakipagconspiracy doon sa mga nag-recruit, doon sa mga biktima ng trafficking. So malaking pagkakaiba po, may testigo sa kaso ni Tevez na bumaliktad. Sa akin, wala po kahit sinong testigo. Period. Pangalawa po, syempre, parehong non-bailable. Yung isa is multiple murder. Ako po is human trafficking na qualified, kaya naging non-bailable. Pero bukod pa po doon sa proseso, si Congressman Arnie po nag-apply ng asylum sa sa Timor-Leste, pero ang kanyang application po ay na-deny. Na-deny na po yung kanyang asylum application. Ako naman po, nakabinbin ang aking application for asylum. At dahil kasapi po ang Netherlands ng Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers, hindi po ako po pwedeng mapauwi sa Pilipinas hanggang hindi pa tapos yung proseso ng aking asylum. So yan na naman po yung pagkakaiba namin. Pero si Congressman Tevez, maski siya ay na-deny ng asylum, nakakuha siya ng court decision laban sa kanyang extradition sa Pilipinas dahil dito sa Pilipinas siya ay magiging biktima ng cruel and degrading punishment, no? Dahil pinapakita niya na lahat ng mga testigo ay bumabaliktad lang naman, no? At ang sa akin naman, walang extradition case sa akin dahil unang-una, meron pa po akong pasaporte. So antayin ko na makancel yan at sila ay hihingi ng request to deport as an undocumented alien. Ang problema po, yung opisina nag-handle ng mga deportation dito sa Netherlands sa pangalan Immigration and Natural Division and Naturalization Division, IND, siya ring opisina na naghahawak na aking asylum. So the moment na magbigay abiso sila na si Harry Roque wala ng passport, undocumented at dapat na ma-deport, yan po ay papadala rin nila sa parehong departamento kung saan nakabinbin yung aking asylum request, no? So, automatically, hindi ako mapag-deport dahil alam naman nila na bilang silang ahensya ng gobyerno ng Netherlands na nagpapatupad ng karapatan ng asylum na hindi ako po pwedeng mapa-deport miski ako ay undocumented alien.
Now, yan po yung sinasabi ng non-refuma. Ito po yung karapatan ng mga asylum seekers. Unang-una is yung non-prosecution, maski ikaw ay pumasok ng walang travel document or walang visa. So ako po, pumasok na merong visa, pero kung ma-revoke ang ating pasaporte, mawawalan ako ng passport, pero makikita nyo po, kabahagi ng non-refuma, hindi ako po pwedeng malitis. Maski na mawalan ako ng passport. At pangalawa, hindi nga ako po pwedeng ma-deport pabalik doon sa bansa na aking inalisan. No? At ito nga po ay bansang Pilipinas. So, ang pagkakaiba naman ni Kong Teves, meron siyang court decision na hindi siya po pwedeng ma-extradite bagamat binaliwala o binasura ang kanyang asylum. Sa akin, wala akong ganyang court decision, pero dahil nakabinbin pa yung aking asylum application, hindi naman ako po pwede talagang ma-deport back to the Philippines. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba namin, ang Timor-Leste nag-a-apply para sa ASEAN membership. Ngayon, kakatapos lang ng pantaunang pagpupulong ng mga bansang ASEAN at sigurado ako na nagkaroon ng bulungan sa panig ni Presidente Marcos at ng Presidente Horta ng membership. Ngayon, kakatapos lang ng pantaunang pagpupulong ng mga bansang ASEAN at sigurado ako na nagkaroon ng bulungan sa panig ni Presidente Marcos at ng Presidente Horta ng Timor-Leste. At tingin ko ang naging kasunduan ay ibigay mo sa akin si Arnie Teves, hindi ako tututol sa iyong pagiging miyembro ng ASEAN. Kasi ang Timor-Leste po ngayon ay aplikante pa lang at kinakailangan walang miyembro ng ASEAN na tututol sa membership ng Timor-Leste. Kasi nga ang prinsipyo sa ASEAN ay consensus. Hindi po pwedeng mag-adapt ng kahit anong desisyon na hindi lahat ng miyembro ay pumapayag. So yung pagpasok ng Timor-Leste bilang miyembro, yan po ay kinakailangan sang-ayunan ng Pilipinas at kapalit nga ng pagsang-ayon ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng Timor-Leste sa ASEAN. Ang pinalit naman ay ang pagkatao ni Congressman Arnie Teves.